you will understand how you could be healed. You will understand how you can be free from sickness and disease. Kasi yan, sakit. Sabi ko nga, kapag ang tao may sakit, kahit anong yaman, kahit anong talino, kahit anong ganda, pag ang tao may sakit, talo ka. Amen ba? Kaya, importante mga kapatid, na kayo ay malusog. Huwag ninyong pabayaan ang inyong katawan. Lalo na sa mga nagkakaedad. Sabi mo sa iyo, kapatid, hindi ka pa matanda. Amen ba? Now, ang kagalingan, mga kapatid ko, healing, you see, people sometimes they thank the Lord. They normally come at the front, they testify about the goodness of the Lord whenever they feel good. Kapag sila ay maganda na pakiramdam, doon sila nagpapatotoo. Naku, salamat sa Panginoon, maganda na pakiramdam ko. No? Faith doesn't wait until you feel better. You should not wait until you feel better and then you believe that God is going to heal you. Faith, you activate your faith first because your faith will make you feel better. Amen ba mga kapatid? Don't wait. Hindi naghihintay ang pananampalataya. Maraming Kristiyano na ang pinagaling na ng Panginoon. Alam mo si Pastora, you see, ang dami ko ring failure sa buhay. Alam mo, one of the things that Pastora told me, Mom, she told me, when you fail, kapag ikaw ay nabigo sa buhay, don't keep repeating the failures. Huwag mo lagi kwento na nadapa ka. Huwag mo lagi kwento na napahiya ka. Huwag mo lagi kwento because when you do, you replay. When you replay, parang sugat, pinukutot mo yung pekla, nagkakadugo ulit. May mga Kristiyano, pinagaling na ng Panginoon, pero namumuhay, nagsasalita, at nag-iisip pa rin na parang may sakit. Amen ba mga kapatid? Kapag ikaw ay pinagaling na, o kaya on the way ka na sa pagpapagaling, you have to speak, you have to act, and you have to live like it. Yesterday, as you know, I have a car. Yung car ko na yun, ang tagal nang sira yung passenger seat. Tagal na. Kasi ginamit namin 2 weeks ago. Muntik na kaming mag-Uber dahil because the car is broken, the seat is broken. So hindi talaga siya natutupi. Kahit ang pindutin ko doon sa mechanism niya, hindi siya gumagalaw. Gumagalaw siya, misaligned. Hindi nag-work. You see, I would like to teach you something. And I will tell you this. Kapag natutunan mo itong technique na to, walang sakit ang hindi gagaling. So, tinry ko, Sister Cecil, lahat ng bagay na tinuturo ko sa inyo mga kapatid, ay aking sinusubukan muna sa aking sarili. So, my Range Rover, Range Rover mga kapatid, napakamahal. Kaya pag bibili ka ng ganyan sa sasakyan, huwag kang magre-reklamo na mataas ang konsumo ng gasolina. Hindi yan para sa iyo. So yung pagpapagawa ng sirang mechanism, nagpakuta ko, nasa 3.5. Paggawa ko lang ang uupuan niya. Upuan ko lang. So sabi ko sa Panginoon, Panginoon, I would like to try. I want you to heal my car. So, sorry po, yung chair, ni Range Rover,
Pag pinipindot yung mechanism, Brother Ato, nagaganyan siya. Tapos biglang gumagano. So walang makaupo kasi parang ka nang nakahiga. Pag in-adjust mo na naman, nagiging ganyan siya, parang kuba. Sabi ko, Lord, seek, I want you to get healed. Kasi may sakit. Ito sabi ng mga taong nakakakita. Kasi nakabukas yung coach ko, nagpa-placer. Sabi ko, seek! Get healed! In the name of Jesus, you broken chair, come out of my car. I spoke to the chair, I spoke to the broken chair. Brother Jim, I said, broken chair, come out to my car. I destroy the curse in my car seat in the name of Jesus. It's broken for weeks. Kaya ginagamit ko lagi yung isang kotse, sira. Sabi ko, Panginoon, I want you to heal my car. I cannot drive like this. Alam mo, see, chair, magaling na sa pangalan ni Jesus. Magaling na. Ninabahan ko yung chair. Alam mo, pag pindot ko dito sa mechanism, in Jesus' name, umunat yung chair, ngayon tingnan niyo yung kotse ko, ang ganda. Patas na ulit siya. Isa sa mga kapatid, and if you understand, the Bible gave us the pattern of how we can speak to the problem. Jesus never prayed. When He spoke to the wind, when He rebuked the wind, the storms, the big waves, He never prayed. What Jesus did, Sister Alice, was He spoke. He spoke to the wind. Wala kang makikitang nagdasal si Jesus sa wala kang makikitang nanalangin ng Panginoon sa mga may sakit. No. He spoke. Kaya kung kayo may mga sakit, dapat alam mo ang sakit mo. Maliban na lang patugan ka, yun ang sakit mo. Sabi ko siya, madali lang madali. Hindi ka naman patugan. Hindi ka naman tamad. Yan. Now, ang kapatid, listen to this. When you have sickness, kaya pag pinagpapanalangin sa iyo, Pastor, pwede mo bang ipanalangin niyo? Anong problema mo? Hindi ko nga po alam kung anong problema ko eh. Ano ang problema natin? Hindi natin alam kung ipapanalangin natin. You have to know your sickness and your pain. So if there's something wrong with you, sabihin mo, Panginoon, depression, come out. I pray the depression, the cancer to come out. I pray that this fever, headaches of my child, of my daughter, of my son, come out in the name of Jesus. I destroy the curse in the name of Jesus. Speak and live like it. Alam mo, Sister Marieta, natutuwa ako dyan kay Sister Marieta eh. Kanya, Pastor, tingnan mo itong aking kamay. Ano nangyari niya sa kamay mo? Ito mong kamay mo parang luya. Alam mo nga naman, ang kanyang kamay parang luya nga naman. Kasi, parang luya. Pastor, tapos itong aking kamay na ito, parang may bukol dito. At sa gabi daw ay hindi siya makatulog. Sa gabi hindi makatulog kasi nga naman masakit. Alam mo yung buto, di ba last 2 weeks ago para akong ika-ika? Ginawa ko niya. Sabi ko, ikaw, sabi ko kasi ang tawag sa mga may gout, gaot. Gaot! Arthritis!
Inuutosan kitang lumayo sa aking paa. This body belongs to Jesus. I command you to come out of my body. I am God's property. In the name of Jesus, which is above every other name, I am healed. Jehovah Rapha, the greatest physician, I am healed. Alam mo, parang mapapansin nyo, parang wala nangyari, kinabukasan. Para lang ako nagdahilan. I learned that you can be healed. Alam mo, sabi ko sa Marita, Pastor, hindi na ako makatulog sa gabi. Baka naman may tinatawagan ka pag-gabi. Hindi po, talaga po, sobrang sakit po nitong aking gamal nito. Inilagay niya rito, brother Soap, nakalagay sa aming center table. Bigyan mo kami mo dyan. In Jesus' name, you osteoporosis, you arthritis, I command in the name of Jesus, come out from Marietta Tayaban's body. Because she is God's property. You have no place. You are trespassing in her body. Lumayas ka. Bumalik ka sa impyernong pinanggalingan mo sa pangalan ni Jesus. Ikaw, Marietta, ay magaling na. I invite the Jehovah Rapha to heal you. The greatest doctor will heal you. Ikaw ay magaling na sa pangalan ni Jesus. O, Sister Marietta, wala ka ng sakit. Kailangan ay maging, sasabihin mo araw-araw, magaling na ako. Magaling na ako, magaling na ako. Abay, kagabi, magkakasalo kami doon sa baba. Yes, lang ang kain na namin. Yung ibang kapatid natin, nasa Pagyawa Park, nandoon. Ang iba naman nandoon. Sister Marietta, nakisalo sa aming pamilya. Sabi ko, mahal. Sister Marietta, anong pinakain mo niya? Anong sinabi ng doktor sa iyo? Bigyan ba sa iyo? Alam mo, sabi sa akin, baka ito! Nabigla ako. Nabigla ako matumba sa akin. Baka ito! Pag kayo may sakit at alam ninyo yung isang pagkain ang naging dahilan ng inyong sakit, huwag mo naman subukan ng Diyos. Huwag mo naman sabihin, bakit ako? Kasi laki-laki yung mata niya, mga kapatid. Lagi niyong sasabihin kapag kayo may mga sakit, mga kapatid ko. Kasi mahalaga ang kalusugan. Kaya kami mapapansin nyo, kami iniwasan na namin, ako lalo na, hindi ko ako masyadong kumakaya ng ice cream. Yung matatamis, Sister May na lang bigay nyo, please. Iingatan nyo ang inyong mga katawan. Lagi ninyo sasabihin, mga kapatid, Isaiah 53 verse 5, sa kanyang mga sugat, tayo ay gumaling. Unang Pedro chapter 2 verse 24, sa kanyang mga latay ay gumaling na kayo. You always speak the words of God. So you have to know, kailangan yung malaman, may mga nasa labas. Mga kapatid ko pa tayo. Susan, halika. Susan, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Susan. Happy birthday to you. Hep, hep! Hooray! Amen. Palakpakan natin ang Lord. Susan, dito ka. Dito. Ay, meron ko. Alam mo, napaka-effective no, Sister Chani. Napaka-effective no, Sister Cynthia, no, kailangan tawagin mo ang pangalan niya, ang pangalan ng sakit. Ikaw arthritis, ikaw osteoporosis, ikaw leukemia, ikaw lagnat, lumayas ka. And when you speak the word, when you speak about
the name of the sickness, huwag kayong parang nagmamakaawa. No. Because Jesus has already gave you the healing. You see, on the cross, Sister Jane, on the cross, God gave you the healing. When Jesus said, it is finished, Sister Jane, nakikinig ka, Sister Jane, mamaya na kayo mag-usap. On the cross, Jesus said, it is finished. Now, if you study the Greek word that Jesus used at the time, yung salvation na yung Brother Sob was called Zozo, S-O-Z-O, which means saved, healed, and delivered. So on the cross, Brother Jane, on the cross, Sister Jane, you are already healed. Because Jesus was already finished. Now, the problem with it, ay bakit po may mga tao may sakit? Because most of the time, hindi natin kiniklaim. When I learned that, when I learned that, Sister Alice, that I need to claim. It's like you have a bank account, ang dami-dami mong pera sa bank, but because you don't go to the bank and claim the money, it's nandun lang siya. Nakatayo lang siya. So every time I pray, Sister Alice, every time I pray, I manage to discover the secret of a good life is to claim. Nung nagpag-pray ko na yan, nagpag-pray ako, ikaw kahirapan, ikaw depresyon, lumayas ka, inibitahan ko ang kayamanan, bukusan ko ang bahay, kayamanan, kaligtasan, kasaganaan, pag-ibig, pagkakaisan, halika kayo sa aming tahanan. And then when I pray that, mga kapatid, every morning and the night before I go to bed, I command the angels of the Lord. I tell the angels, you angels, start work for my advantage. Bring all the wealth that has my name on it. Ipadala mo ang mga kayamanan na para sa akin. Yung mga kayamanan na para sa aking pamilya, idalhin mo ito sa aming bahay. Halika kayo, pumasok kayo. Invite the angels to work for you. And you know one of the things that I also do at night? When I sleep, I play my phone. May mga prayer dyan. Prayer sa YouTube. Yung prayer na mga 3-4 na oras, natutulog ka, nagpipray pa rin siya. Let go. Let something plays on your ear. And let the prayer keeps bombarding you. Because the 12 o'clock, that's why my phone, I have a 11:58. I have 11:58 alarm on my phone. I have 11:58 alarm on my phone, 23:58. 23:58. This is a midnight prayer. This is crucial. Because midnight is not just a time of the day. On the midnight, from 11:58, 11:59, you are now entering a new day. So it's important for you to go and attack the works of the enemy. Yung mga sakit, karamdaman, depresyon, kahirapan, kawalan ng visa, refusal ng visa, dismissal ng kaso, you talk. You talk to God. You ask the Lord because you are healed. But you have to speak and you have to live like it. Tapos si Pastor Jay, Panginoon, tingnan ko nga kung itong train na ito ay magbubukas. In Jesus' name! Ba, nag-open sesame for the first time. Palakpakan natin ang Lord. Malaking bagay, mga kapatid. Ikaw ay merong bus pass. You don't want train at bus? Sasakay ka lang. Wala kang babayaran. Samantala yung iba, nagbabayad ng 100, 200 pounds a month. Ikaw, sasakay ka lang. Anong meron ka? Ganon din ang gagawin natin, Sister Alice. Para itong regalo na nasa bank account mo, you have to withdraw. Otherwise, hindi mo mai-enjoy
ang kagalingan na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sabi mo sa katabi kapatid, huwag ka munang matulog. Now, Proverbs 18 verse 21 says, buhay at kamatayan ay nasa kapangyarihan ng dila. Life and death is in the power of your tongue. May mga tao hindi nila naunawaan yun. Every day you walk, this is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Sino rin yung nakapag-toilet kahapon sa bahay namin? Nag-toilet? Kasang kamay. Nag-toilet doon sa maganda, sa malaking toilet. Sino nag-toilet doon? Sa malaking toilet? Sa baba? Sino nakapag-toilet? Sa malaking toilet. Kasi dalawang toilet ni Pastor. May makikita kayo, dalawang nakasambay na mga kwadro. Ano nakasulat? Today is a good day. Bumili nyo. Sampay nyo sa pinto nyo. Bago ka lumabas. Sister Gloria, may nakalagay ka dyan, today is a good day. Bago mo buksan ang pinto, mababasa mo muna. At mapapansin mo. Kapag ikaw ay nakangiti, sinabi mo na, you know what, Satan, today is going to be a good day. This is the day that the Lord has made. No weapon formed against me shall prosper. Walang armas na ginawa laban sa akin ng kaaway ang magkatagumpay. And if God is for me, who can be against me? The devil doesn't want you to know and to memorize the word. Because the devil knows if you have the word, you have the weapon to defeat him. Tandaan niyo mga kapatid, yung tinuturo ko sa inyo mga kapatid. Sasauluhin ninyo ang mga salita ng Diyos. At kayo pag may mga sakit, huwag ninyong uulit-ulitin ang sakit. Alam mo, may sakit talaga ako. Nagkakaproblema mga kapatid, ang Department of Public Works and Highways, pakad naman, pero lumakat ka. Amen ba? Nasisira ang kontraktor ng bahan ng daanan. Amen ba mga kapatid? Huwag nyo nang ulit-ulitin. Pag lumakat ka, umayos ka. Huwag mo ipakita sa diablo na talagang ubang-uba ka. Hirap na hirap ka. Ipakita mo sa buong mundo. Kahit kanino taas ang noo. Kahit panguka. Huwag mong uulit-ulitin ang sakit. Huwag mong uulit-ulitin ang mga problema, kapatid. Ang salita ng Diyos ang nag-a-activate ng pananampalataya at nagdadala ng manifestation. Napapansin mo, yung babaeng binudugo ng 14 and 12 years, this woman who was bleeding for the last 12 years, she spoke the word. Ang sabi niya, mahawakan ko lamang ang laylay ang damit ng Panginoong Hesus. Naubos niya na, Sister Cecil. She spent all her money to the hospitals and doctors. She spent all her money with mga albularyo sa mga gamot. Then one day, Sister Alice, she heard that Jesus was about to pass by in her village. Daraan si Jesus na nagpapagaling. The woman who was bleeding, she smelled. And in the book of Leviticus, it was said that those women who are bleeding should be cascated, should be excommunicated because they smell. But this woman heard that Jesus is passing by. She spoke the word. Mahawakan ko lamang ang laylayan ng damit ni Jesus. Ako ay gagaling. She spoke the word. That word, Sister Marites, reactivated, triggered the motions of faith. Yung salitang yon ang nagpagaling, naghanda sa kanyang himala. Sabi mo sa iyong katabi kapatid, alam mo ba, may himalang darating sa'yo. Sa buhay mo, may problema ka, may sakit, pinagaling ka ng Panginoon. Jesus
Jesus is passing by. Today. Palakpakan natin ng Lord. Hallelujah. Mamuhay na para kang magaling na. Amen ba? Para kang magaling na. Hindi yung, because ang pananampalatayang walang gawa ay patay na pananampalataya. Mabuhay ka na para magaling na. Mabuhay ka na para kang may bisa na. Amen ba? What would you do if you have already what you have been praying? What are you going to do? That's why God used the dreams. You see the dreams. Kailangan magkaroon ka ng pangarap. Pangarap. Sister Jen, yung pangarap mo na, Panginoon, bibili ako ng Range Rover. Sister Jen, di ba yung pangarap mo? Sister Jen, tama? Tama? Now, what are you gonna do? Kumuha ka ng papel. Your dream. This is my dream car. Because your dream is the picture of your future. Your dream. Mahal na pangarap. Hindi sa libre. Huwag kayo maniniwala sa mga tao. Libre naman ang pangarap. Sa kanila libre. But to you, it is very expensive. It is very expensive. You have to have a dream. Lord, this is my dream. Lord, I believe that I will receive this in the name of Jesus. Try it. Try it. Sino itong may gumagawa na niya? Asang kamay? Isa lang? Dalawa? Sino rito yung may ginupit ng picture na nakakapit na sa wall? 1, 2, mga kapatid. You have to start seeing your dream. Bakit? Sir Jackie, pag ikaw, hindi mo nakikita ang pangarap mo, it's easy to get the day go by. Wala nangyayari. Pero pag alam mo may goal ka, every day counts. Every day counts. May goal ka eh. Sir Jan, Range Rover ha, hindi Clover. Sabihin siya tabi kapatid, huwag ka munang matulog. Amen ba mga kapatid? Ang isang pananampalatayang walang gawa ay isang patay na pananampalataya. Amen ba? Bakit mananatiling pangarap? Wala ka namang ginagawa eh. Bakit ka nangangarap? Do you think somebody will do it for you? Do you think that somebody will give it to you? Do you think that you're just gonna be rich by just wishing? No! You have to have that faith. Strong, burning desire. The desire. I will do it. Whatever it costs. Whatever it costs. Because if God is for you, everything is possible. Sabi mo siya mga kapatid, ang iyong mga pangarap, posible! Posibleng mangyari! Dahil kasama mo ang Diyos. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah! You are healed. At pag kayo mga kapatid ay pinagaling na, you speak like it and live like it. Panginoon, pinagaling na ako. Wala na akong sakit. Kaya sabi ko, Sister Marieta, big ito! Nabigyan ko sa kanya. Tapos ang umaga, siyempre, tapos na yung pajama party.
Aba, ibang-iba na ang aura ni Sister Marieta. Sabi ko, Sister Marieta, parang may nagbago sa'yo. Pinagaling na sa ng Panginoon. At naniniwala ako, mga kapatid, maraming mga may sakit ngayon dito ang pinagaling na ni Jesus. Mga kapatid, ikaw ay malaya na, ikaw ay magaling na, wala ka ng sakit. Sabi ko sa'yo, kapatid, ngayon, wala ka ng sakit. Pinagaling ka na ni Jesus. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sa mga pinagaling ng Panginoon, aalisin mo na yung self-pity. Yan. May mga tao sila naaawa sa sarili, parang abing-abi. Abing-abi! Nako! Hello! Abing-abi siya. Alisin mo yung self-pity. Huwag kang maawa sa sarili mo. Amen ba? Amen. Kailangan lumakad ka ng maayos. Tanggapin mo ang ibinigay na kagalingan sa iyo ng Diyos. Ikaw ay nandito sa United Kingdom. Amen ba? Pinakamayamang bansa sa buong planeta. At pag hindi kayo yumaman sa loob ng 10, 15, 20 taon, 25 taon, pag hindi ka mayaman, walang problema ang London. Sino may problema? O sabihin siya katabi kapatid, magiging mayaman ka. Magiging multi-millionaire ka. Makakapagpagawa ka ng mansyon. Makakasakay ka sa mga primera klaseng sasakyan. Ikaw ay pinagpala ni Jesus. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Now, tuturo ko to sa inyo. Huwag kayong daming-dami ng damit. Puro Primark. Puro mga ukay. Na may mga kuto, garapata at lisak. Pinayaman ka ng Panginoon. You have to elevate. Elevate. Elevate your standard of living. Amen. Kahit ako ng damit. Pero magiging ng damit. Huwag yung mga iba laki-laking Nike. Reebok. Abercrombie. Lakers. Ang mga mayayaman, walang loob. Ang mayayaman, hi sis. Kumusta ka na ga? Naku, talagang... Okay, ganun na lang sa pabasa. Sis, nasaan ka? Ano pa ba? Di ba? Please, di mo alam, may sakit siya nga. Maganda pag kayo ay, kita mo mapapasin yung mga kapatid. When the Israelites were about to enter the promised land in the land of Canaan, God spoke to Moses for the children and the people who are entering the promised land to dress new clothes. God did not allow them to wear the same clothes that they used all through the 40 years of journey. When they were about to cross the Jordan River, God said to Moses, Moses! Moses! Yes, Lord. I want you to tell the people to change their clothes. Wear yung jewelries. Pag pumunta kayo ng church, gusto naman yung mga jewelries. Kaya parang parol. Di ba may mga gano'n? Sobrang laki. Parang yung mga itim, no? Yung mga itim, sobrang lalaki. Parang gulong. I'm glad you are. Sukutin nyo yung mga alahas ng mga kapatid.
Because you are coming to enter the house of God, you are about to meet the Lord of Lords. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, huwag na kayo magsusuot ng mga lumang damit. Yung mga lumang damit na hindi nyo nagsusuot ng mga 2 buwan, 3 buwan, 6 months, mo na, ipamigay na sa charity. Amen ba? Nakatampak sa aparador, luma, lalagyan mo lang ng bilog na parang pang ipis, mothballs. Kaya pagbukas, bay, wala namang ipis sa London, hindi naman nakarating ang ipis dito. By quality. Yung mga kalidad, bago namin. Yan ang mahal, sabi siya talaga pati. Huwag ka na magsusuot. Yung mga butas. Yung mga tinani. May mga tao doon, nagpapatahin pa. Tahin mo nga rin. Brief, panty, patatahi. Hiyang-hiya naman ako sa'yo. Ang dami ng blessing na binigay sa'yo ng Lord, hindi ka makabili. Sino nakakabili ng mga bago, soin, mga lakas niya sa Pilipinas? Sino nakakabili? Yung mga pamangkin, yung mga pinsan, nakasoin, ikaw so-and-so. Di ba, Brother Rolling, alam mo so-and-so, kanyang lahat. Bakit? Binabago kayo ng Panginoon. Pinapagaling kayo ng Panginoon sa inyong kahirapan. Amen ba? Kaya ngayon, pagkakain kayo, huwag lagi nakakamay. Huwag yung nakataas sa isang paa. Bumili kayo ng mga golden spoon and silver. Amen? Yung mga, hindi pa luma. Kahit hindi pa luma, itapon mo na. Ano yung may mga mayayaman pag maglilipat ng bahay, nagtatapon niya. Kaya yung mga Pilipino, abay, sayang ka rin! Abay, pagkakatatanga, ipinakatapon na sayang. Napapasin yung mga Pilipino, tagapulot lang tayo. Kaya yung mga garapata at mga kulisap na nagdoon sa suka. Nadadala mo sa bahay. Eh, bakit ka naman binili ka kumaki? Eh, dahil ikaw ang nakuha doon nakalagay na sa daan, kinuha mo, dinala ko sa bahay mo. Kukuha ka naman lang ng suka. Sige na, pagkasayin mo yan! Magkakasayin dyan! Isiksik mo yan dyan! Kaya pag magpa-Bible study, mga kapatid, nasa gakin yung lounge, nandoon, naku po, talaga naman. Magsasalubog, sandali! Hindi tayo kasya! Yung mga Pilipino, ganyan. Sinasabihan natin tanga yung mga puti, ang tatanga nila. Yung mga tsanggilian, ang lalaki, dadali mo sa bahay mo, ang liit nila ng bahay, hindi na ang nila, ang tsanggilian, ka ba? Nakukuha niyo mga kapatid. Huwag kayong mahirati sa pamumuha ng mga nasa labas. Malibang yan yung libro, aklat, pero mga luma, mga paliser, gumagana mo yan! Bumili kayo ng mga bagong kutsara. Tasa, yung tasa na natanggal ng tinta, basag ng tangkay, tapon mo na. Huwag mo nang ipadala sa Pilipinas. Sa Pilipinas, makakapin na rin ng tao. Ano ito, ante? Ano ito? Ito lang? Basag na tasa? Hiyang-hiya naman ko sa'yo. Tatawanan ka pa. Kaya kayo mahirap na nagbibigay. Mahirap na nagbibigay. Bakit? Ang nagbibigay minsan, dito sa UK, at nakakaya magbigay. Sa kapitbahay, nakakahiya. Nakakapahiya. Sa Pilipinas, ganoon din mga kapatid. I-elevate mo yung pamumuhay. Huwag mahirap sa mahirap ng buhay. Sabi sa'yo, tabi kapatid. Inayaman ka na ng Diyos. Huwag ka na magpapakahirap. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Sa Gawa chapter 3 verse 1 to 10, there was a leper, there was a crippled man
And then this leper was asking nanghihingi siya ng limos, Sister Cecil. Mga kapatid, huwag niyo akong gantuhin ha. Di ko alam kung ano ba ang pinigin sa akin, kung ano ba, natutulog ba kayo? Mag-yung. Alam ko namang magaganda ng mga pilat-pilat ng mga... Alam ko namang kagagawa pa ng eyebrow nyo, pero ano naman bilhin? May mga ganun mga kapatid, pag kayo nandito, so nakita-kita nyo lahat. Mag-yung, ini. May lalaking namamalimos. Ang sabi niya, palimos po. Sabi ni Pedro, you know what, man? Wala ako ni isang puso. Pero meron akong pusong ibibigay sa'yo. Itong ibibigay ko sa'yo is greater than any you would get. In the name of Jesus of Nazareth. Because this man was crippled, was unable to walk for the last 40 years of his life. And Peter said to him, in the name of Jesus of Nazareth, you limp, you crippled man, in the name of Jesus, you are healed. Stand up, arise! Yung babaeng, yung lalaking pilay, tumalong siya. He stood up. He wanted to show that he is healed. Kapag pinagaling kayo, act like, speak like, you are healed. Yung action ng pilay na ito, ang nagpakita ng kanyang kagalingan. Sa pamamagitan ng iyong action, magaling ka na. Sister Maria, huwag mo nang uulitin yung sakit. Huwag mo na sasabihin, beat ito! Yung action mo, yung paggalaw mo, Sister Jane. Don't complain. Sabi ko sa'yo, kapatid, huwag kang maging reklamador. May mga tao reklamo ng reklamo. Eh ano ba kang pinagreklamo mo? Lahat naman tayo may mga problema. Hindi lang ikaw, hindi ka nag-iisa. Para tayo si Ninoy, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may problema. Kaya lang yung iba, magaling lang magdala. Amen ba? Hindi mo alam yung mga nakadamit dyan, mga nakabarong dyan, mga naka-long sleeve dyan, mga naka-trahe de boda dyan. Akala mo ba yan walang problema? No. But because they believe and they speak and live like it, kahit may dinadalang sakit, may dinadalang malalaking problema at suliranin, they believe that God is with them at hindi sila pababayaan ng Diyos. Palapakan natin ang Lord. Hallelujah. Romans chapter 12 verse 2, baguhin ang isip ayon sa salita ng Diyos. You can change the atmosphere of your life by saying the words of God. You have to read. Kaya kailangan ng isang Kristiyano, mga kapatid, ay marunong magbasa ng Biblia. Ito, kabibili lang itong Bible ko, galing Pilipinas ito. You have to know the words of God. Get a pen, a red pen, crayons, coloring pens, color. Every morning read. Ito sabi nito. The Lord says this, I can do all things through Christ who strengthens me. Ang sabi ng Panginoon, at pupunan ng Diyos ang lahat ng aking mga pangangailangan, alang-alang sa kayamanan at kaluwalhatian ni Jesucristong nasa langit. Speak the word. And the Bible said, in Philippians 4 verses 6 to 8, mag-isip kayo ng totoo, mabuti at dalisay. Ang iisipin mo dapat yung magaganda. Amen? Huwag ka na mag-iisip ng masasama. Amen ba? Huwag ka mag-iisip na, naku, baka matalo ako. Naku, baka iwanan ako ni Papa. Hello?
Naku, baka iwanan ako ni mama. Eh kung talagang iiwanan ka, iiwanan ka. Ang iisipin mo palagi, mabuti. Ang dapat mong maging kaibigan, mga kapatid ko, ay mga taong may pananampalataya. Huwag ka na makikipagkaibigan sa mga taong negatibo. Avoid those people who are negative and toxic. Because sabi nga nila, Sister Cecil, birds of the same feathers, they flock together. They speak alike, they dress alike, they look alike. Yung mga marites, magkakamukha. Hindi na malaman kung sino si Lorna, si Aida, at si Pe. Amen ba? Dapat namang kaibigan mo, malalakas ang pananampalataya. Humanap ka naman dito sa Maranatha ng mga magagaling. Dito sa Maranatha, napakaraming magagaling dito. Palakpakan natin ang Lord. Dito sa Maranatha, walang marites dito. Palakpakan natin ang Lord. Kami kapatid. Walang marites dito. Maliban kay Sister Marites. Kayong mga may sakit, mga kapatid, huwag na kayong babalik sa infeksyon. Kaya Sister Marieta, kung bawal sa iyo ang beef, huwag mong sabihin, beef ito. Kung bawal yan sa iyo, bawal yan. Hindi naman anak, bawal nga ang beef. Pero yung pagkakamulaga niya sa akin, parang muntik na ako matumba sa aking silya. Amen. Ganon din ang mga Kristiyanong pinagaling ng Panginoong Jesus. Yung mga taong nagkabisa na, dapat nagpapatotoo na kayo, dapat talagang magpalit yun na agad kayo. Dapat. Diba? Iba ang galaw ng mga taong pinagpala ng Diyos. Iba ang galaw ng mga taong pinagaling ng Diyos. Huwag ka nang babalik sa negative thinking. Huwag mo nang babalikan yun. Huwag mo nang aalalahanin yun. Huwag mo nang patutugtugin, Sister Jen, yung kung maibabalik ko lang ang dating ihip ng tungko. Pahayag chapter 12 verse 11, sila'y nagtagumpay sa pamamagitan ng salita ng kanilang patotoo. Kaya yung mga pinagpala, Brother Nick, huwag kang aalis. Buti na lang, nandiyan si Sister Arlene. Alam mo yung pagbabahagi ng patotoo? Yung pagpapatotoo, kaya may nagpinigilan dito. Because ano ang definition of faith in the book of Hebrews chapter 1 verse 1? The book of Hebrews chapter 1 verse 1 says, faith is the substance of the things we hope for and the evidence of things unseen. That is faith. Ang faith, yung sa isip mo pa lang, nangyayari na. Ipinapalalangin mo pa lang yung sakit, parang wala ka ng sakit. Aba, wala na nga akong sakit. Wala na akong sakit. Pinagalit na ako ng Panginoon. That's faith. The Bible says, call things which are not as if they were. When God created the universe, in Genesis chapter 1 verse 2, the Bible said, the whole universe was dark, void, and chaotic. Hindi ka ng Diyos madilim. Hindi ka ng Diyos ungkad. Walang kayusan ng buong sansinukob. But God said, let there be light. He called things which are not as if they were. Wala kang visa. Si Don Magsino ay may visa. Pag may nagtanong sa iyo, kumusta ka na? Ano sagot natin? Eto? 1, 2, 3, kumusta na kayo? Eto, pangat ng pangat, pabuti ng pabuti, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya, kayaman ng kayaman. Palakpakan natin ang Lord. Kaya pag may nagtanong sa'yo sa Facebook, kumusta ka na, classmate? Eto, pangat ng pangat, pabuti ng pabuti, kayaman ng
payaman. Amen ba? Bakit? Pag sinabi mo pahirap ka ng pahirap, matanda ka ng matanda, paitim ka ng paitim, paliit ng paliit, ano na lang magiging, ano kalakasan mo? You know, there was a study, I researched flowers. Kaya ngayon sa garden natin, may mga flowers. May mga flowers ako. Thank you very much. So, malapit pa kayo. There was a research, and some of the scientists had 3 flowers. 1, 2, 3. First, second, third. The first one, Sister Cecil, the scientist spoke good words. You are beautiful. You are lovely. Every day. The second base, second flower, same rose, same big flower here, same, everything is the same, to avoid disparity or unfairness. The second one, kumuha ulit sila. Sabi ng mga scientists, you know what, you're ugly, you're smelly, you're nothing. For the last 20 days. Ganon na ganon. You're beautiful, you're ugly. The third one, Sister Lorraine. Wala silang sinabi. So, the first one is positive, second one base is negative, the third one, wala silang sinabi. Magkakatabi. On the 30th day, the flowers that they spoke good words became more beautiful. The second one became dead. The third one is a combined. Beautiful combined with ugly. What do you say to yourself? How do you talk to yourself? How do you dress yourself? The way you dress is the way you will be addressed. Get it? If you dress badly, you will be addressed badly. But if you dress nicely, you will be addressed with the way you dress. Your body deserves to be dressed nicely. Bumili kayo ng mga bagong damit. Kumain kayo ng mga nasusustansyang pagkain. Bumili kayo ng mga gamot, multivitamins. Huwag yung lagi hinihintay mo ang alas 5 ng Tesco. Saan kaya doon ang magsisale? Naku yung magsisale. Bakit naubos na din yung mag-expire na mamayang gabi? Reduce. Hindi ka naman nare-reduce. Dagdag ka ng dagdag. Huwag niyong hanapin lagi yung reduce. Huwag mo hintayin palagi yung sale. Hintayin mo talaga na, yung talaga full price. Yan, pag kayo bibili, huwag kayo tatawad. Huwag kayo mahilig sa tawad. Na halos ayaw mo na pakita yung mga nagtitinda. Amen ba? Magkano yan? 100 po. Bibigyan kita ng 200, keep the change. Yan ang mga anak ng Diyos. Wala pa natin naman. Diba sa mga ganyan, yung mga magtitinda, lahat sa'yo na nagpupunta. Amen ba? Hindi mo magtitinda, iniiwasan ka. Wala nang kinikita sila. Amen ba? Bakit? Ako'y naging pagpapala ka sa iba. Ang Diyos ang patuloy na magpapala. Kaya ang panalangin mo palagi, kapatid ko, pagpalain ka ng Diyos na marami ang kita mo. Panginoon, pagpalain mo ako para maging pagpapala ako sa mga taong nagmamahal sa akin, sa church,
Panginoon, pagpalain mo ako para maging daluyan ako ng pagpapala sa buhay ng iba, upang maging kasagutan ako sa panalangin ng iba. Amen ba? Sabi ko sa mga kapatid, alam mo ba, simula ngayon, ikaw ay pinagaling ng Diyos. Ito ang lifestyle mo. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. Tayo natin tumayo. Sabihin natin sabay-sabay. This is our declaration, mga kapatid. Pinagaling na kayo ng Panginoon. Mararamdaman niya. Maraming sakit, Brother Ben. Yung mga sakit na dinadala ninyo. Yung may mga dalang sakit. May mga dalang karamdaman sa iba't ibang aspeto ng buhay. Kayo ay pinagagaling ng Panginoon. The Jehovah Rapha is now here, healing your disease, your sickness. Sabay-sabay natin sabihin, mga kapatid. Pinagaling na ako ng dugo ni Jesus. Magsasalita ako ng kalusugan. Mamumuhay ako sa kalusugan at magpapatotoo ako sa kapangyarihan ng kagalingan ng Diyos sa buhay ko. Palakpakan natin ang Lord. Hallelujah. You can be seated in the presence of the Lord. Back to you, Pastora.